Ngayon naman po pag-usapan natin dahil, maraming nagsasabi na pinipilit nitong kain suka dilaw, pinklawan itong si Lenny. At paulit-ulit niyang sinasabi na hindi pa, hindi ako tatakbo ng presidente sa 2028. So sa madaling salita yung kain suka team, walang, standard bearer. At alam naman natin, bagamat hindi rin mananalo si Lenny kahit lumaban siya, ang pinakamalakas po si Lenny. Okey. Eto nababalitaan natin, posible daw magbago ng isip si Lenny, pero matatalo din. Pero rin nakahanap po sila, meron ng tatalo. Eto ay di hamak, sabi po at ako'y naniniwala sa sabi, eto ang tatalo kay Sara. Eto ay di hamak, mas malakas kay Lenny. Kaya kailangan ngayon pa lang gumalaw na si VP Sara dahil kung hindi tatalunin siya nito, tingnan po natin, hmm, tingnan po natin yung mabigat na kalaban ni VP Sara. Ano ang mabigat na kalaban ni VP Sara sa 2028? Well, nagsabi na si ah, Lenny na hindi tatakbo any position national. Kung may isang salita siya, wala lang malaban. Kung Wala may isang salita, baka umi-style lang din yan si Lenny. Pero hayaan mo siya, matatalo rin siya, eh. lalaban. May lalaban pero pag gumalaw ang baleta, yung problema, mababaw sa baleta ang katotohanan. Yun po ang matinding kalaban ni VP Sara. And I totally agree with, Gov. Chavit 'no. Alam niyo, hindi po yan salita galing out of nowhere. Yan po ang salita na kahit ngayon mapapatunayan niyo na. Walang tatalo kay Sara. Ako sa tingin ko dalawa lang ang posibleng tumalo kay Sara. Kung papatayin siya o talagang gagalaw ang maleta. This is very obvious. Tingnan po ninyo. Sa sobrang laki ng ebidensya, sa sobrang, dami na nagtuturo kung sino ang mastermind, alam niyo dapat tapos na 'to. Kung sa ibang bansa, huli na yung mastermind. Kung sa ibang bansa, gumagalaw na ang sundalo. Kung sa ibang bansa, gumagalaw na ang kamara. Kung sa ibang bansa, gumagalaw na ang Senado. Kung sa ibang bansa, gumagalaw na politiko, gumagalaw na ang taong bayan. Kung sa ibang bansa, even media and vloggers, dediretsuhin kung sino yung mastermind. Pero tingnan nyo kung anong inaasikaso ngayon. Impeachment ni Sara, pinagbibintangan ng KOJC, at hinuli si Jason sa. Alam nyo kung bakit? Because of maleta. Ganun lang kasimple yan. Kaya hindi nila masasabi na itong binabanggit ni Chavit Singson, kinuha na parang bula kung saan. Obvious, kitang-kita nyo ngayon. No? Saan ka nakakita ng inaasikaso ng kamera si VP Sara? O, halimbawa lang. Halimbawa lang. Ikulong si Sara. Ma-impeach si Sara tapos ikulong nyo pa. Sa tingin ninyo, lutas ang problema ng Pilipinas? Hindi po. Yung magnanakaw laya eh. Remember this. Ang adik sa kapangyarihan at ang adik sa pera, lulong yan. Tuloy-tuloy magnanakaw yan. So kahit anong gawin nyo kay Sara, yung pagnanakaw tuloy-tuloy, maghihirap ang Pilipinas. Anong punto ko? Bakit aasikasuhin mo si Sara na hindi naman matutulungan yung problema natin sa korupsyon? Di po ba?
Andun ang malaki nating problema. Kaya ako, alam nyo, sinasabi ko sa sarili ko, sinasabi ko rin sa iba. Ha? Kung ganito ang mga leaders natin, look at the leaders now. Instead na habulin yung mastermind, babanatan si Sara for the sake na ang kanilang motto ngayon ay magkaisa para hindi makaupo si Sara. Instead na solusyonan natin yung problema natin ngayon dahil nagugutom ang taong bayan. Hindi. Kalimutan natin yan. Magkaisa. For them, ang prinsipyo, basta magkaisa. Pag ganyan ang prinsipyo ng mga leaders, magkaisa basta hindi makaupo si Sara. Kahit makaupo si Sara sa 2028, asahan nyo po, hindi aasenso Pilipinas. Dahil kung ang mga tao ganyan pa rin ang nakapaligid, ganyan pa rin ang iboboto nyong tao, walang mangyayari sa Pilipinas. Ito pa, tingnan po ninyo yung sinabit ni Chavita. Maganda po ito. Yung Madriaga, professional scammer yun. May kaso, ang daming kaso. Ako Madriaga. mismo, nag-file na sa court, ini-scam ako, pinuntahan ako sa bahay, nakipagkaibigan, tapos humingi sila ng pera dahil may video sila si President Noynoy na nagde-deliver to mga PSG to. Puro bang magnanakaw ang kasama. Nakarmas pa sila. So, hinuli ko lahat. Dinamanda ko. Scammer yun. Yun ang testigo. Hindi lang sila makapili. Yung Madriaga, professional scammer. Noy. Yan. Eto si Madriaga na tumitistigo kay Sara. Tingnan nyo kung gaano sila ka-desperate. Scammer. Wala na silang makuha eh. Kidnapper nga. Ano nga asahan mo doon? Most wanted nga. At a time, most wanted po yan sa mga pulis. Diba? Yan ang kinuha nilang testigo. Nakikita nyo yung sinasabi ko po sa inyo na ang laki ng problema ng bansa natin. Why? We have leaders na ganito. Basta lang maidiin si Sara, kukuha sila ng scammer. Kukuha sila ng kidnapper. Kukuha sila ng most wanted. Bakit? Just to protect themselves. Tatamaan sila kay Sara. Ganyan ang leaders natin. Ang problema natin, ang layo na natin sa katotohanan. Always remember this. The more tayong lumayo sa katotohanan, the more tayong magkakaroon ng problema. And look at the Philippines now. Let me repeat that. Tingnan po ninyo ang Pilipinas ngayon. Ang layo natin sa katotohanan. Kaya nakikita ko rin ang layo pa ng Pilipinas sa pag-asenso. Until maayos natin at dumikit tayo sa truth. Sabi nga, that truth will set us free. Ang totoo ay totoo regardless. Isipin mo, kikikilan si Chavit, pupuntahan siya sa bahay may armas. Ano yung kikil? Meron daw patungkol kay Pinoy, nabanggit si Pinoy, hindi ko na alam kung anong ibig sabihin ni Chavit doon. Pero pumunta sa bahay, nangihingi ng pera, may armas. O, di pinaghuhuli. Kikil yun. Ako, that's how I see it. Anong pupunta ka rito sa bahay, hihingan mo akong pera, may dala-dala kayo, ang dadami yung dalang armas. Ano ibig mo sabihin nun? Protection money. Ganun yun eh. Diba? I don't know kung ano ibig sabihin ni Chavit doon. Kaya pinaghuhuli niya. Kasi pinagkikikil siya. Yan. Nakakatawa po. Itong testigo nilang Madriaga, maganda nga mag-appear sa Senate eh. At matanong. Kasi hindi nila pinayagang matanong. And I doubt kung palalabasan nila, palulutangin nila sa Senate yan. Kasi pag natanong yan, magkakapilipilipit talaga ang dila niyan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit
Pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.